Sa pagpapatuloy ng ating kwento, umulit-uli ang bida sa kanyang quest sa Chronicle Online, para subukan muli na talunin ang kanyang kalaban. Sumigaw ang bida, "Arcia, ito ang sabi ng bida, Opo Master, ako po ang bahala sa inyo, sasanggan ko lahat ng pag-atake nito," tugon naman ni Arcia. Sinangga ni Arcia ang pag-atake ng kalaban, at grabe ang lakas ng kanyang kapangyarihan, habang si Adrian ay nasa likuran ni Arcia, upang siya ang umatake sa kalaban. At nasa isipan ng bida sa mga oras na ito, hindi pa niya nararanasan na matalo sa Chronicle Online, pero normal naman na matalo o mamatay, at mapagtagumpayan mo yung laban mo. Si Adrian naman ay talagang gigil na ito na matalo ang kalaban, dagdag pa nito sa kanyang isipan, habang umaatake, pero kung mamatay ako dito habang nagbabahagi ng aking senses sa totoong mundo ko, ito ay higit pa sa imahinasyon ang sakit. Si Arcia ay palaging naninindigan sa laban kahit anuman ang kanyang kaaway, pero ngayon, tinutulak na siya ng kaaway, ito ang sabi ng bida. Habang si Arcia naman ay talagang nakikipagsabayan sa laban ng kanyang master, upang ito'y maprotektahan niya ng kanyang armor, danan ka-determined si Arcia na ingatan ang kanyang master. Dumating naman ang sub-supporter ni Adrian, ang isang Black Eagle, na aatakihin ang kalaban para ito ay matalo. Habang ang halimaw na ito ay umaatake kina Adrian at Arcia, hindi niya namalayan na may paparating sa kanyang likuran, inangat na niya ang kanyang sandata, para patayin sina Adrian, habang sina Adrian at Arcia ay nakatingin sa likuran ng halimaw. Dito natamaan ng sandata si Arcia, at nagtamo ito ng pinsala na kung saan nakuha niya ito sa halimaw. At ang eagle naman ay umaatake sa kalaban upang puksain ito at mamatay. Dito naman ay itinaas niya ang kanyang sandata para patayin na itong si Adrian, at si Adrian naman ay napaupo na lang sa nangyayari dahil din sa takot nito. Ang halimaw na kalaban ni Adrian ay talagang kakaiba kumpara sa mga nakalaban nito nung mga nakaraan, ito ay si Pascal, isang Death Knight. Dito ay natatakot na ang bida sa pag-atake ni Pascal sa kanya, sobrang takot ito dahil sa tindi ng kalaban, dahil ang kalaban ay papatayin na siya muli, hindi lang ito basta aura. Meron din siyang pangalan na Boss Quest Buff at meron din siyang kakaiba na lakas sa kanyang katawan ng halimaw na ito, dahil ang level na pinasuka ng bida ay kakaiba at mahirap kalabanin. Muli may lumabas sa system, ang bida ay natalo uli sa kanyang laban sa Chronicle Online, dagdag pa ng system, muling nabuhay ang bida. Grabe ang pinsala na natamo ng bida sa kanyang laro, kaya dito napapikit na lamang siya sa sakit. Umulit man siya para matalo ito, ngunit sa kanyang laban ay hindi siya nagwagi. Napayuko na lang ang bida sa kanyang inuupuan dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Buwisit, itong senses na ito en babagi ng system, hindi ko din mapilipit yung sakit dahil ang daming tao sa paligid ko, ito ang sabi ng bida. May lumabas naman na system sa harapan ng bida, habang ito'y namimilit sa sakit, tama, ito'y napakadali hanggang ngayon, tugon ng bida. Yun naman pala binubuhay niya muli ang kanyang support dahil sa nangyari nung sila'y nakipaglaban. Dito naman ay unti-unti nang bumababa si Arcia dahil siya'y binuhay ng kanyang master Adrian. Nang mabuhay na muli si Arcia ito'y nanghingi ng pasensya sa kanyang master dahil nabigo niya ito. "Sorry master, natalo ulit tayo sa laban," ito ang sabi ni Arcia, habang ang kanyang muka ay talagang nalulungkot. Habang nasa harapan ng bida si Arcia, "Okay ka lang ba, hindi ka ba gano'n na nasaktan?" tanong ng bida. "Masakit naman po master, pero mas mababa ang senses ko sa laro kaysa sa iyo, kaya ko naman ang aking sarili," tugon ni Arcia. Ang bida naman ay naging okay nang marinig ang sinabi ni Arcia na okay ito, "Mabuti naman kung ganon," tugon ng bida, kaya ito'y napapikit na lang. Inisip ng bida na, kinuha niya lamang ito si Arcia nang hindi niya iniisip ang stats nito bilang isang tank. Dagdag pa nito sa kanyang isipan, nang labanan ang Death Knight na ito, pinakita na sa kanya ng malinaw na may limitasyon sa kanilang estilo ng pakikipaglabanan, dagdag pa nito, napakadali lamang nito. Hinarangan ni Arcia ang posibleng galaw ng kalaban, at ang Black Eagle na ito ay tumutulong din, at umatake sila Arcia at Adrian ng napakalaking pinsala sa kalaban, nang may kasamang mahika. Dagdag pa nito sa kanyang isipan, may limitasyon ito sa mga kaaway tulad ng isang Death Knight na kailangan kasama si Arcia, at ang problema ay ang matagal na panahon sa bawat pag-atake, at ang aking casting time ay dinedelay ang pangunahing damage. Ang Black Eagle Tackle ang tanging paraan para malayo ang mga kaaway,
sa pagitan ng mga cast nito. Habang nakaupo at nakatitig ang ating bida sa kanyang support na si Arcia, gumagana ang depensa nito ni Arcia laban sa mga Death Knight, nagtagumpay siya, ngunit tiyak na mahahadlangan niya ang isang pag-atake. Ito ang sabi ng bida, dagdag pa nito, kung mayroon pang maidadagdag sa aming DPS na makakatulong kay Arcia habang ako'y nagkakast, ang aming bagong estilo ng paglaban ay gagana kaya. Ang tanging solusyon na naisip ng ating bida ay tatlo lamang. Una, gumamit ng mababang circle na mahika, para mabawasan ang aking casting time at magkaroon ng mataas na uri ng apoy. Pangalawa, gumamit ng Black Eagle bilang aktwal na laban, kaysa sa hit and run na support. Pangatlo, si Arcia ay tumigil lamang sa paggamit ng panangga at magsimulang gumamit ng sandata para makatulong sa pag-atake. Dito biglang tumayo si Adrian habang nasa harapan niya si Arcia, alam kong hindi magiging madali, pero subukan natin ito ang sabi ni Adrian, opo Master Adrian, tugon naman ni Arcia. Dito sinubukan muli ng bida na lumaban sa isang Pascal, ngunit ito'y nagtamo ng dugo. Muli may lumabas na system, siya'y namatay uli. Dito napatay lamang siya ni Death Knight Pascal, at makikita natin ang bida ay nakahandusay sa lapag at may bahid ng dugo. Ganon din si Arcia, nakahandusay din sa lapag, sila'y nagtamo ng pinsala mula sa kalaban. Galit na galit si Adrian dahil hindi niya ito matalo ang isang Death Knight, kaya napatikom ang kanya kamay sa galit. Nakayuko na lamang si Adrian sa harap ng bukal, imposible naman ito parang tanga naman, ito ang sabi niya sa sobrang inis na natalo na naman siya. Dito grabe ang nadarama ng bida, dahil hindi niya magawang matalo ang kalaban, at dito nabuhay muli si Arcia mula sa pagkapatay nito, at dito nang hingi ng tawad si Arcia. Sorry Master? Natalo ulit tayo? Hindi, huwag kang mag-sorry, ako ang may problema dito kaya tayo natatalo, ito ang sabi ng bida. Pero ngayon ang nasa isipan ng bida, susubukan kong gamitin si Arcia at ang aking Black Eagle ng mas aktibo pa sa labanan, ito ang sabi ng bida, ngunit sa tingin ng bida, mahirap para sa Black Eagle na direkta na harapin ang isang Death Knight, kasi namatay ang Black Eagle sa loob ng 1 minuto matapos magsimula ang laban. Dagdag pa ng bida sa kanyang isipan, pagkatapos nun ay namatay din ako sa loob ng 3 minuto, at sumunod naman si Arcia pagkatapos ng ilang minuto. Kaya ang bida ay naguguluhan sa kakaisip sa nangyayari, ang pinakamalaking problema sa laban na ito, ay sobrang mabilis mamatay ng Black Eagle, ito ang sabi ni Adrian. Dahil ang isang Black Eagle ay hindi makayanan ng maraming pinsala sa target, pero nakakatulong naman ang diversion, ibig sabihin nito upang mapanatili ang ating estilo ng combat, kailangan ang survival ni Eagle, ito ang sabi ng bida. Kaya ang bida naman ay patuloy sa kanyang pag-iisip dito, dapat ko bang gawin at lagyan ng chest plate? Tanong ng bida, habang si Arcia naman ay patuloy sa pag-iisip din. Sa kanilang pag-uusap, may naisip ang bida sa mga oras na ito, tama, meron akong susubukan. Ito ang sabi ng bida, dagdag pa nito, hindi na kailangan pa nakabahan sa ganitong bagay, dahil ang mga bagay na hindi gumagana minsan napapagana, isa lang itong pagsubok para maabot ko ang 7th circle. Dito sinubukan muli ng bida maglaro ng Chronicle Online, ngunit sa kabila nito siya ay natalo pa din sa pangatlong laban. Sinuntok ng bida ang pader sa sobrang galit niya na hindi siya manalo-nalo sa laban, habang si Arcia naman ay talagang nalulungkot din para sa kanyang master. Galit na galit ang bida, habang nakayuko ito sa pader, hindi naman masyadong masama na matalo pero bakit ganun apakahirap manalo sa laban na ito, at apakalakas ng kalaban. Bigla naman humarap ang bida kay Arcia, nagsimula kaming makita ang kanyang mga pattern, kaya maganda ito, kaya Arcia subukan natin ulit na lumaban pagkatapos mabalik ang ating EXP, ito ang sabi ng bida, habang nakasigaw kay Arcia, opo master, lalaban tayo uli, tugon naman ni Arcia. Subumok muli sina Adrian at Arcia sa panglimang laban, lalabanan mo uli ako, hindi ka nga manalo-nalo sa akin, tugon ni Pascal sa bida, habang ang isang mata nito ay talagang umiilaw ng pula. Ang sub-supporter ni Adrian na Eagle ay nasa taas lamang para sabayan ang pag-atake ng bida. Nagkaharap muli sila, at si Arcia naman ay handang lumaban uli sa kalaban, ngunit itong kalaban ay talagang maangas ang datingan. Makikipaglaban uli ako sa mga grupo ng acrobat, ang hihina nyo naman, ito sabi ni Pascal, dagdag pa nito,
Yan ay tunay na talento na mayroon ka, ang maka-humor ng undead na tulad ko, pero bakit hindi mo palitan ang iyong kurso bata? Ngunit ang bida ay nakatawa lang sa sinabi ng kalaban, na para bang magagawa na niya itong patayin. Ngayon malilito ka na halimaw, tugon ng bida, habang ang eagle ay nasa taas niya. Dagdag pa nito, narinig mo na ba iyon, ang taong bomber, tanong ng bida, habang nakatawa ito sa kalaban, habang may hawak itong magic wand sa kanyang kamay. Ginamitan na ng bida ito ng mahikang kapangyarihan upang patayin ang kalaban, hinagisan na niya ito ng kakaibang kapangyarihan. Habang si Arsha naman ay talagang umaatake din, gamit ang kanyang panangga at espada, habang ang kalaban naman ay talagang umaatake din ito. Ang bida tinutok sa kalaban ang kanyang magic wand na kung saan merong kapangyarihan na lumalabas. Mamatay ka Pascal, hindi ka na mabubuhay pa, sabi ng bida habang nakasigaw ito. Dito ngay nataman ang kalaban ng kapangyarihan ni Adrian, habang ang espada naman ay iniangat niya para lusubin sila, at si Arshanam ay talagang ginamit ang kanyang armor para hindi siya matamaan nito. Nagulat naman ang isang sub-support ni Adrian, ito'y nagtataka sa nangyayari, habang ang nasa isipan ng bida ay matatalo na niya ito. Habang buhat-buhat ng eagle ang kanyang master, ito'y nagtaka, at dito ay bumaba ang eagle, habang si Adrian ay napaluhod na lang sa sahig, at nagtataka ang eagle, at si Arsha naman ay nakahandusay na naman sa sahig. Dito nang makita ni Pascal si Adrian sa sahig na nakaluhod, napakaganda na makita ka na nasa baba, at nakaluhod dahil hindi mo na kaya pang lumaban, ito ang sabi ni Pascal sa bida, habang ang bida naman ay nakatingin sa kalaban. Dito ang bida ay napangiwi na lang, dahil mukhang palpak na naman ang kanyang plano na matalo ang isang Pascal. Hello sir, tugon ng bida, at ang kanyang sub-support ay nakahandusay na lang din sa sahig. Tinuluyan na siya ni Pascal na patayin kaya ang dugo ng bida ay nagkalat na lamang, at lumabas muli sa system na siya ay namatay. Lumaban muli ang bida, sinubukan niya uli na talunin sa 9th battle, nagtamo pa din siya ng sugat mula sa kalaban, habang hawak-hawak nito ang kanyang magic wand. Grabe ang natamo ng bida dito, dagdag pa nito sa kanyang isipan, iba't ibang formation ang ating sinubukan ngayon. Dito ang bida ay talagang sugatan ng kanyang bibig, habang si Arsha naman ay galing sa pagkakatumba nito, at pinipilit na tumayo, napatanong naman ang kalaban habang tinitignan si Adrian, frontline bilang wizard, mukhang masaya talaga ito. Nasa isipan naman ng bida itong kalaban, ito na ang tamang panahon, ngunit mas higit pa itong pag-atake ko kaysa naman sa nakaraan. Ang pinakaproblema lang ay ang pagcasting ng mahika at pag-iwas sa bawat atake ng kalaban, pero nakuha ko naman ito ng 28 minuto, posible ito, tugon ng bida sa kanyang isipan, habang ang kalaban ay unti-unti naman nababawasan ng buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pakikipaglaban niya kay Pascal, siya'y natalo uli sa labanan, dahil umatake ang kalaban, may lumabas uli sa kanyang system. Sumubok uli siya sa laban, umatake na naman siya, gamit ang kanyang kapangyarihan, na parabang ihahagis niya ito sa kalaban. Dito nagpadulas ang kalaban para maiwasan ang atake ng kalaban, habang tinutok niya ang kanyang magic wand dito. Sa bawat atake ng kalaban, siya'y nagpapadulas para hindi siya matamaan ng skills ng kalaban, dinadaan niya lang ang lahat ng atake ng kalaban sa pamamagitan ng pag-iwas niya. Ginamitan na ng bida ito ng kapangyarihan, inihagis na niya ang kapangyarihan mula sa kanyang magic wands patungo sa kalaban. Habang si Arsha naman ay nasa kabilang side upang atakihin si Pascal, at dito iniiwasan ng kalaban ang bawat pag-atake ni na Adrian at Arsha. Umatake si Pascal sa dalawa sa pamamagitan ng kanyang espada, para patayin muli ang dalawa. Grabe ang puwersa na binigay ng kalaban dito. At ayun na nga sa pagwasiwas nito ng kanyang espada, nataman na naman ang dalawa, kaya ang bida ay napaliyod sa paghampas ng kanyang espada. Dito ay napahiga uli habang may dugo ang kanyang bibig, napasigaw na lang ang bida sa sakit ng kanyang nararamdaman, mukhang nabigo sila uli sa kanilang laban. Pero ang bida ay mukhang lalaban pa din, ito na iyon, tugon ng bida habang nakakagat ito sa kanyang labi. Dagdag pa nito sa kanyang isipan, ang labanang ito ang nagbibigay sa akin ng assurance, sinubukan ko naman maging evasive wizard, pero nababawasan nito ang aking pinsala ngunit hinahayaan naman na makasurvive sa aking sarili na hinayaan din na yung ibang members na malayang maka-atake sa kalaban.
Ang isang Pascal ang natanggap nitong pinsala ay 84% lamang sa pag-atake ni Adrian, at 62 ang tinagal ng kanilang laban. Ngunit si Adrian naman ay iniangat niya ang kanyang kamay sa kalaban, dahil sa gagawin ng kalaban, habang nagtamo ito ng maraming dugo. Dagdag pa ng bida sa kanyang isipan, kaya ko itong matalo, kung susubukan ko lang uli na talunin siya. Dito tinanggal na ng bida ang kanyang kagamitan sa paglalaro at napatingin na lamang sa malayo. Lampas na ako sa hangganan ng oras ng connection, ito ang sabi ng bida. Nagunat nga naman ang bida sa kanyang katawan dahil ito'y napatagal sa kanyang laro, akala ko kung matatapos na ito. Pagkatapos maabot ang level 200. Pero nilagay tayo sa hindi natin na inaasahan na lugar, sabi ng bida kay Arsha, habang si Arsha naman ay nakatayo sa harapan ng bida. Habang nag-uunat ng buto si Adrian, siya'y napapaisip sa kanyang higaan. Parang ang bagal gumalaw ng mundo Arsha, tanong ng bida, maraming beses niyo na po naranasan na mamatay ng paulit-ulit at mabuhay muli, sa tingin ko naman normal na magbago ang inyong tingin, ito ang sabi ni Arsha. Nagulat naman si Adrian sa narinig niya mula kay Arsha, parehas lang ba ikaw sa akin, tanong ng bida. Hindi naman sa ganun na magkaparehas tayo, pero sige sasabihin ko sa'yo, tugon naman ni Arsha sa kanyang master. Alam mo ba na sobrang lakas ko, yung lakas ng katawan ko ay parehas sa kahapon, pero nararamdaman ko na sobrang lakas ko na kaysa dati, ito ang sabi ni Arsha habang nakatingin sa kanyang kamay, na parang nagtataka ito. Nagtataka naman itong si Adrian sa sinasabi ni Arsha sa kanya, ito yung lakas na nakakakita lamang sa karanasan. Ito ang sabi ni Arsha, sanay naman na ako ngayon, tugon naman ng bida, na para bang nagtataka pa din ito. Habang tinitignan ng bida ang kanyang support, ang kanyang nasa isipan, ang sinabi ni Arsha, tiyak na hindi mula sa artificially na nagbuo sa homunculus, dahil kung lumipas ang panahon, mas higit pa ang kanyang mararanasan, ito ang nasa isipan ng bida, dagdag pa nito, wala siyang pinagkaiba mula sa mga tao. Sa kanilang pag-uusap, meron ka pa bang iuutos master? Tanong ni Arsha. Wala naman na, tugon naman ni Adrian, dagdag pa nito, matutulog na ako, kaya matulog ka na din para makapagpahinga ka ngayon. Subukan na lang uli natin na lumaban pag nakapagpahinga ako, okay po master, tugon naman ni Arsha. Ayun na nga maraming beses na sinubukan ni Adrian ang laban nito kay Pascal, ngunit ilang beses din siyang namatay dahil sa angking galing ni Pascal. Sinubukan niya muli na lumaban, sa 18th battle, dito ay handa na silang tatlo na umatake para lang paksain si Pascal, makikita natin ang mga tinginan ng bida, na para bang gusto na niya manalo dito. Dito hinarap nila ang pag-atake ng isang Death Knight, na kung saan umatake ito kina Adrian, dahil gusto niya din itong matalo. Dito sa pag-atake ni na Adrian, ay talagang natalo na nila ang isang Pascal, unti-unti nawala ang katawan ng kalaban. Dito napangiwi ang bida dahil natalo na nila ang kalaban. Sobrang saya ng bida dito, sa wakas nanalo tayo, natalo natin ang isang Death Knight, sa sobrang saya niya napataas ang kanyang dalawang kamay. Tuluyan nang nawala ang katawan ng kalaban sa harapan ng bida, yehey, natalo natin si Pascal. Dito lumabas ang system, natapos mo ang Lucky Encounter Quest Level 7. Sobrang saya ng bida na makarating sila sa mahikang tore ni Manuel Lucas sa 8th floor. Ang 7th floor lamang ang mas malaki kumpara sa nakaraang floor, pero ito ang laki ng Royal Library, ito ang sabi ng bida. Dagdag pa nito sa kanyang nakikita, hindi ba't karamihan sa mga decoration na ito ay ginawa ng mga game graphics. Ang ganda dito, ito ang sabi ng bida, habang nilalasap niya ang ganda ng mahikang tore ni Manuel Lucas. Dito nagtataka ang bida, dahil hindi siya makapaniwala, ito ay totoo, ito ang nasa isip ng bida, habang tinitignan niya ang nasa kanyang harapan. Bigla naman tinutok ng bida ang kanyang magic wand sa harap niya, at ito'y gulat na gulat. Huwag mong sabihin, na isa din tong pagsubok para makuha ang 7th circle. Baka hindi pa ito tapos, ito ang sabi ng bida, habang si Arsha ay nagulat at nakatingin din sa kanyang harapan. Ngunit bilang napangiti si Arsha sa kanyang nakita, Master okay lang ito, sabi ni Arsha, habang si Adrian ay napatingin din. Sila'y napatingin sa kanilang harapan, na kung saan may malaking bilog na kakaiba, at meron isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa kanilang harapan at ang nasa isipan ng bida nung makita niya iyon, isang diwata ang dumating, at isang lolo naman.
Tinitignan ng mabuti ni Adrian ang kanyang nasa harapan sa itaas. Baka naman bagong supporter na naman ito. Pero bakit ganun, parang kilala ko na siya, ito ang sabi ng bida sa kanyang isipan, habang nagtataka siya. Nang makita niya si Archduke Lucas pala iyon, at meron itong kasama na maliit, ito ay si Chester. Sa patuloy nilang tinitignan ito, nagsalita si Chester, "Ako lang naman ang manager ng kapalaran, at ako din ang bakas ni Manuel Lucas." Ikinagulat at ikinalaki ng mata ito ng bida, matapos niyang marinig ang mga sinabi nito. "Isang manager ng kapalaran?" tanong ng bida, dagdag pa nito, "Hindi, mas higit pa riyan ang isang bakas ni Manuel Lucas." Habang nakalutang si Chester, at tinitignan ng bida ito, "Ako si Chester, manager ng isang Fate, at isa din sa bakas ni Manuel Lucas, ibig sabihin ako ay isang AI lamang, sa pamamagitan ng pagkopya ng mga alaala ni Manuel Lucas." Ito ang sabi ni Chester. Nagtaka naman ang bida dito, mabuti kung nagpakita siya sa akin ng pabor, pero kung ang kabaligtaran, mahirap para sa akin na mag-respond, ito ang sabi ng bida. Habang nakatayo ang bida sa harapan nito, hindi niya naman babawiin ang ibinigay niya sa akin, di ba? Ito ang tanong ng bida sa kanyang isipan, "Hindi mo kailangang maging ganyan ka nerbiyos," ito naman ang sabi ni Chester. Sila'y patuloy na nag-uusap ni Chester, "Kung iisipin, magkakaroon ka ng independent conversation na ganito, hindi ka magiging program na ginawa sa AI lang," ito ang sabi ni Adrian. "Siyempre naman Adrian," tugon ni Chester, dagdag pa nito, "maaring wala akong kaluluwa, na gaya ng normal na tao, pero may data ako na nilalaman ang buhay ng isang tao." Ang bida naman ay napangiti na lang. Kahit hindi manalo ang kanyang katawan sa pagtanda at siya'y namatay, at least nanatili ang kanyang espiritu sa virtual na mundong ito, ito ang sabi ni Adrian. Sumagot naman si Chester sa bida, "Makikita mo yun sa ganitong paraan, kung bakit nilikha ni Manuel Lucas ang Hollywood system sa unang lugar." Dagdag pa nito, "Hindi perpekto ang system na ito, dahil ang mga memories na ginawang data ay maaari din mawala sa paglipat, o mapinsala." Bigla naman nagkatinginan ang dalawa sa sinabi ni Chester, "Oo nga naman, totoo iyon," ito ang sabi ng bida. Nag-uusap pa din si Adrian at Chester, "Pwede ko bang matanong bakit ka lumitaw bigla dito sa mundo ng mga tao?" tanong ng bida kay Chester, dagdag pa nito, "Sa totoo lang, nagulat ako dahil sa hirap ng sitwasyon ko sa nakaraang floor kay Manuel Lucas, kaya nagtataka ako kung may mga paghihigpit ba o kampyaw-sorong tungkulin na ibinigay sa akin." Si Chester naman ay napaisip sa sinabi ng bida. Dito ay may gustong ipakita si Chester kay Adrian. May lumabas na system sa harapan ng bida, na ikinagulat ng bida, at ito ang lumabas sa system na ikinagulat ni Adrian, Administrator Authority, tanong ng bida sa kanyang isipan. Nang makita ni Adrian ang sinabi sa system, mayroong limitasyon dahil hindi pa lubos na resolba ang kapalaran. Ngunit ikaw ay magagamit mo ang iyong awtoridad ayon sa iyong ginawa sa kinabukasan, ito ang sabi ni Chester. "Ano naman ang magagawa ko dito?" tanong ng bida. Nagtataka ang bida at nanlaki ang mga mata nito, sa hindi niya maintindihan kung ano meron dito. "Maari kang magsanya ng awtoridad ng administrator sa lahat ng programa, dapat ay batay sa Hollywood system, na isang virtual reality system," ito ang sabi ni Chester sa kanya habang tinitignan niya ang system. Matapos naman marinig ni Adrian iyon, ito'y kinagulat niya. Habang siya'y nakafocus sa kanyang harapan, at nakahawak sa baba nito, ang Hollywood system lamang na may mga tampok ng virtual reality, at katulad sa internet ng mundo, ibig sabihin kaya ko ito kontrolin lahat ng impormasyon na konektado sa online, kapag ito'y gusto ko, ito ang nasa isipan ng bida, ganun pa man, dapat mong sumunod sa 4 na panuntunan sa paggamit ng Administrator Authority. Ito naman ang sinabi ni Chester sa kanya. Nagulat naman ang bida sa sinabi ni Chester, na kailangan niya sundin ang 4 na panuntunan. Una, hindi maaring gamitin ang mga privileges ng administrator para sa Chronicle Online, na kasama sa kapalaran ni Lucas. Pangalawa, bawal yung direkta ang pag-access ng utak ng ibang tao. Pangatlo, bawal ka magnakaw ng ari-arian ng ibang tao. Pang-apat, bawal ka gumamit ng authority na direktang may negative na epekto sa mundo. Ito ang sabi ni Chester sa kanya, kaya ito ay nagulat, ito ay napaka-logical, ito ang sabi ng bida. Nagulat si Adrian sa sagot ni Chester sa kanyang katanungan, paano naman ang posibilidad na mahuli sa investigasyon,
Tanong ng bida, ang probabilidad ng detection ay sobrang malapit sa 0%. Hindi lang tungkol sa pagmamanipulate ng ledger, tungkol ito sa pag-revise ng lahat ng kaugnay na impormasyon at pagpapakita ito, na parang ito ay tunay na pangyayari base sa mga records. Ito ang sabi ni Chester sa kanya, kaya siya nagulat dito. Sa kanilang pag-uusap, kung gayon, gusto kong gamitin ang mga karapatan ng administrator, ito ang sabi ng bida. Sumagot naman si Chester, naiintindihan ko, ang kasalukuyang mga ari-arian na hawak ay 12.625 trillion LUDs. Dagdag pa nito, tumataas ang iyong mga assets sa sandali na binuksan mo ang kabaan ng yaman sa 8th floor ng Mahikang Torre. Gusto mo ba ako mag-ayos nun? Tanong ni Chester. Oo, pakiusap gawin mo iyon. Tugon ng bida, wala naman ba kayong ibang gustong sabihin pa sa akin? Ito ang sabi ni Chester. Tinuro naman ng bida si Arsha, yes meron pa, kailangan ni Arsha ang isang lehitimong pamilya na rehistro dito, habang kami ay andito. Mas mabuti na ilagay siya mula sa Holy City Everhill, ito ang sabi ng bida. Napangiti naman ang bida, oo naman pwede iyon, gumagawa ako ng family register na nagsasabing namatay ang lahat ng member ng pamilya niya at ngayon naman ay ulila na siya ngayon, ito ang sabi ni Chester, hindi siya iba sa mga genie sa Mahikang Lamp, ito ang nasa isipan ng bida. Napatingin naman si Adrian kay Chester, tungkulin mo ba na ibigay sa akin ang authority ng administrator at tulungan ako na e-proseso ito? Ito ang tanong ng bida, oo naman, tugon ni Chester. Si Chester naman ay napatingin na lamang, ito ang kanyang paraan ng pagpapayahag ng pagkakawala sa kanyang bayan, at konsiderasyon para hindi ka mabuhay na masama tulad niya, ito ang sabi ni Chester sa ating bida. Napatikom ang bibig ni Adrian matapos niyang marinig ang sinabi ni Chester, para hindi ako mamuhay ng kagaya niya, ano ibig niyang sabihin doon, tanong ni Adrian sa kanyang isipan. Maraming salamat Master, ito ang sabi ng bida, habang siya'y nakaluhod sa harapan ni Chester. Napaangat ang ulo ng bida kay Chester, nang sabihin ni Chester na hindi siya si Manuel Lucas, kaya naman ikinagulat at ikinataka ng bida. Habang tinitignan ni Adrian ang bibig ni Chester, ang kanyang bibig halos parehas kay Manuel Lucas. Ito ang sabi ni Adrian, dagdag pa nito, pero nagkamali ako ng akala. Matapos nilang mag-usap, meron lumabas sa system ng bida, at ang kanyang 7th circle ay nabuo na. Kinagabihan, sa lugar ng Archduchy City of Nikhen, nakatanggap sila ng balita mula kay Adrian. Napasigaw ang isang lalaki na nakaturo sa kanyang tenga, ano? Si Adrian, mali ba ako ng pagkakarinig? Ito ang sabi ng lalaki, nagngangalan itong Perseus, former vice captain ng kabalyero. Nanlaki naman ang mata ni William, hindi kayo nagkakamali ng pagkakarinig. Naniniwala kami, kung si Young Master ay kaya niyang kontrolin ang territory, mas uunlad pa ito kaysa ngayon. Wala ka bang balak na suportahan si Adrian sa kanyang pag-alis? Tanong ito ni William, sa tingin mo ba parehas sila? Akala ko ba naninindigan ka sa pinuno? Ito ang sabi ni Perseus kay William. Dagdag pa ni Perseus, pero kung alam kong hihingi ka ng private talk para ipagtulakan mo sa akin ang isang immature na bata, sana hindi na lang ako nakipagkita sa iyo nung una pa lang. Napayuko na lang si William, nang matapos niyang marinig iyon, si Young Master ay sobrang magaling, ito ang sabi ni William. Si Perseus naman ay napalingon sa gilid, habang nakakunot ang kanyang noo sa galit, oo, narinig ko nga na napakagaling niya pagdating sa digmaan, pero hindi mo ba lubos na naisip na yung mga ganong bagay na pinagkakatiwalaan mo ay napakaliit para paniwalaan? Ito ang sabi ni Perseus, ngunit itong si William ay napayuko na lang at napapikit, na parang ito'y natawa sa sinabi ni Perseus. Dito ay napaangat ang ulo ni William, sorry, hindi kita tinatawanan, naalala ko lang na parehas nga pala kayo ng posisyon dati. Ito sabi ni William, dagdag pa nito, parang sa tingin mo maswerte si Young Master Adrian sa ganito at ganun pa din siya hanggang ngayon, habang si Perseus ay galit dito sa ginawa niya, galit na galit pa din si Perseus sa sinabi ni William, tapos, hindi ba, tanong ni Perseus. Napapikit na lamang si William, ito ay tiyak na hindi, sa halip, kung ano ang kilala sa labas ng mundo yun lamang ang tip o ang iceberg, ito ang sabi ni William. Napatingin si William kay Perseus habang nakapatong ang kanyang kamay sa hita, sino na nakarinig tungkol sa kadalubhasaan ni Young Master Adrian sa pamamagitan ng iba, isa ako sa taong direktang nakarinig ng kanyang mga tagubilin at isinagawa ang mga ito,
ito ang sabi ni William, dagdag pa nito, at lakas loob kong sasabihin ito sa iyo, na si Young Master Adrian ay isa sa pinakamahusay na henyo sa bansa na ito. Napapikit na lang uli si William, dahil ito'y nasa panig ni Adrian, hindi mo alam iyon, maliban na lang kung naranasan mo. Kahit nga yung mga kabalyero na nakapila sa likod ni Cedric, ay sumusunod kay Sir Adrian noong may gera, ito ang sabi ni William, ikaw ay talagang tapat sa pangalawang Young Master na si Adrian, ito naman ang sabi ni Perseus, na parabang seryoso ito sa kanyang sinasabi. Napaisip naman si Perseus ng matindi dito, matapos niyang marinig kay William ang lahat, nagdesisyon siya kung paano makakasurvive sa edad na 7, at nag-ensayo ito, hanggang ngayon, kahit isantabi ko ang katalinuhan ni Adrian na ipinagmamalaki ni William, wala ako magagawa, ito ang nasa isipan ni Perseus. Sa kanilang pag-uusap, Eddie, ano gusto mo? Ito ang tanong ni Perseus. Himukin ang mga vassal na nagpapanatili ng neutral at lean power balance tungo sa pangalawang Young Master, tugon ni William. Napayuko si Perseus, sa gustong mangyari ni William, napakalaking gawain iyon William, sagot ni Perseus kay William. At bigla naman dumilat si Perseus mula sa kanyang pagkakayuko, pero ang interesting din naman, ito ang sabi ni Perseus, na parabang seryoso ito sa kanyang sinasabi. Agad naman napatayo si William, dahil parang sumang-ayon na itong si Perseus, magandang desisyon iyan sir, ito ang sabi ni William. Anong magandang desisyon pinagsasabi mo? Hindi pa nga ako nakakapag-desisyon inuunahan mo na ako. Tugon naman ni Perseus, habang nakatingin ito kay William, dagdag pa nito, kailangan ko muna makita si Master Adrian, bago ako magdesisyon dito, habang nakatingin ito kay William. Napangiti naman itong si William, oo sir, sinabi din naman ni Young Master ay pupunta din daw siya para magkita kayo, ito ang sabi ni William. Dagdag pa nito ni William, alam ko paparating na yun si Young Master, wait, tawagan ko lang siya, isipin mo yan ng maigi, dahil ginawa lahat iyon ayon sa intensyon ni Young Master, tugon naman ni Perseus, na parang galit ito. Napatikom naman ang kamay ni Perseus, habang ito'y nag-iisip, isang Young Master na mahigit isang dekada na nabuhay para lamang maghiganti, dapat lubos kong makita ito na karapat-dapat na sundin ang sinabi ni William sa akin, ito ang sabi ni Perseus sa kanyang utak. Habang tinatawagan ni William si Adrian, para sa pagdating nito, mukhang walang sumasagot sa kanya, kaya't napapatawa na lang si William at napahawak sa kanyang ulo. Dito nga ay natatarante na si William, at panay pindot siya sa kanyang device, bakit ganon? Hindi siya sumasagot sa aking tawag, sumagot kay Young Master, tugon ni William, habang si Perseus nakatingin sa kanya. Dito nagulat sina William at Perseus sa kanilang nakita na may umiilaw. Dito nalabas nila ang kanilang sandata para ihanda ang kanilang sarili, kung may mangyayari man na kakaiba. Nagsalita naman ang isa sa kanila, sino ba yung tao na dumarating dyan, na may kakaiba? Ayon naman pala ang bida at si Arcia ang dumating, na ikinagulat ni na William at Perseus. Ang mukha naman ng bida at ni Arcia ay napakaseryosong dumating, habang may suot ang bida na balabal sa kanyang likod. Sobrang seryoso ng mukha ng bida, base sa aking paghuhusga sa iyong mukha. Hindi ka dapat magkaroon ng ideya na ikaw ay nasa ilalim ng siege, ito ang sabi ng bida. Nagulat naman si William sa sinabi ng kanyang master, naiintindihan ko naman, dahil ang mga taon ay nababalot ng kanilang artifact sa buong katawan nila, ito ang sabi ni Adrian, habang ang mukha nito ay galit, na ikinagulat din ni Arcia. Dito ay pinatumba ng bida kay Arcia ang ilang mga tao sa loob, na ikinagulat nilang dalawa. At ang kagamitan ni Arcia ay may bahid ng dugo ng tao. Kakaiba naman talaga ang datingan ni Arcia, habang ang mga mata nito ay nakalisik sa kanila, 5 assassins ang natalo ni Arcia. Nagulat naman si Perseus at William sa nangyari, masyado bang malaki ang aking expectations pagdating dito? Tanong ng bida, dagdag pa nito, narinig ko, kayong dalawa ang pinakamalakas na lalaki sa ating teritoryo, pero kung iisipin, hindi niyo napansin ang assassin approach, ano ba yan? Ito ang sabi ng bida. Nanlaki naman ng mata ng dalawa na ito, bakit ganito ang sitwasyon ng mundong ito? At sino naman ang halimaw na may mga nakalagay na ekspresyon sa tabi ng master? Ito ang sabi ng bida sa kanyang isipan, sumigaw naman si William, Young Master. Sumigaw din naman itong si Adrian habang galit, pinangarap ko na maghigantay para sa 13 years,
Simula noong araw na nalason ako, sa tingin niyo, pupunta ako ng hindi handa, tanong ng bida. Ikinagulat naman iyon ng kasamahan ni Adrian, habang nakalisik ang mata ni Perseus. Kailangan ko ng Aura Master, bilang isang bantay. At ang bida ay napangiti na lang matapos niya itong sabihin kay Perseus. Ano na kaya ang mangyayari sa kanila? Pagbibigyan kaya ito ni Perseus ang ating bida? Abangan.